Napagod na si Elena sa kakalakad, nang hindi alam kung saan ang daan pauwi. Napatingin siya sa kanyang kinaroroonan. Para lang siyang nasa park. Natuwa siya sa nakita dahil may park sa beach at pwedeng maglaro ang mga bata. Kahit hindi na siya bata ay naupo siya sa duyan. Huminga siya ng malalim at nilanghap ang preskong amoy ng dagat. Nagtatampo at galit pa rin siya. Hindi niya alam na wala palang tiwala sa kanya si William. Habang siya ay halos ipinagkaloob na ang buhay dito. Ngayon lang niya napagmasdang mabuti. Ang ganda ng paligid. Tahimik at malinis. Presko pa ang hangin. Nabigla siya nang may yamakap sa kanyang likuran. Hindi na kailangan tanungin kung sino ito. Alam niyang si William. I'm sorry Lil, bulong ni William. I'm still mad, Liam. Seryosong sagot ni Elena. I know and I deserve it. Sang-ayon ni William. But when I see the sadness in your eyes while walking away ay sumakit ang puso ko. I'm sorry Lil, hindi ko kaya na mag-away tayo. Please, forgive me. Pakiusap ni William. Napabuntong hininga si Elena. I already forgive you. Nabigla lang ako kanina dahil hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko. Akala ko pa naman na may tiwala ka sa akin. Sagot ni Elena sa kanyang pakiusap. Nabigla rin ako kanina Lil. Akala ko kasi nagrabe ang lagay ni Beverly. Lumabas ang pagka-kuya instinct ko. Paliwanag ni William. Can we talk face to face? Seryosong tanong ni Elena. Sure, let's go sit in the bench Lil. Hinawakan ni William ang kanyang kamay at hindi naman siya tumutol. She gathered all her courage to ask a personal question to him. Hindi naman siya nagseselos pero slight lang. Mabuti nang alam niya kung ano talaga ang tunay na nararamdaman ni William towards his so-called childhood sister. Liam, simula ni Elena. Tell me what is it? Tanong ni William. How about your feelings? Your real feelings towards Beverly? Kapatid lang ba or is it more than that? Seryosong tanong ni Elena. Si William na kanina ay seryosong nag-aabang sa pa-suspense na tanong ni Elena ay hindi napigilan na tumawa. Sumimangot si Elena dahil seryoso ang tanong niya ay tinawanan lang siya ni William. Lil, hahaha, I'm sorry, hahaha, tumatawa pa rin ito. Mas lalong nena si Elena at hindi na may pinta ang kanyang mukha. What's funny? I'm serious Liam. Can you answer my question? Seryosong tanong ni Elena. Pinigilan naman ni William ang kanyang pagtawa upang hindi na mina si Elena sa kanya. Of course. Sagot ni Liam. Of course what? Naguguluhang tanong ni Elena. Of course na kapatid lang talaga ang turing ko kay Beverly. She's just like my little sister. Seryosong sagot ni William. Bakit mo naman naitanong ito? Tanong niya. Hindi niya alam na malala na pala ang iniisip ni Elena. Kailanman ay hindi nagkamali siya ang pagtingin niya kay Beverly. Kapatid lang talaga at siya ang tagapagtanggol ni Beverly noon against sa mga bully nitong classmates. Okay, gusto ko lang klaruhin kaya ako nagtanong. Sabi ni Elena. Are you jealous? Nakakunot noong tanong ni William. Nag-iisip pa si Elena nang isasagot niya kay William. She's a little bit jealous. But it's hard for her to admit it. I'm not. Iba kasi ang tingin ko kay Beverly, Liam. Simula ni Elena. The way she looks at you is not brotherly. It's a look of a lover who is very much in love. Hindi alam ni Elena kung bakit napa-Ingles siya. What? How can you say that? Hindi makapaniwalang tanong ni William. Never in his wildest dream na maging intimate with Beverly, purely sister lang talaga ang turing niya. Are you sure na hindi mo napansin? Dahil ako kitang-kita ko Liam kung gaano siya kagalit sa akin dahil gusto ka niya. Gusto ka ng kapatid mo Liam. Napasigaw ng bahagya si Elena. Napapailing na lang siya dahil hindi man lang napansin ni William ang ikinikilos ni Beverly. I swear Lil, I didn't notice at all. And if ever ay hinding-hindi mangyayari yun dahil kapatid lang talaga ang turing ko kay Beverly. Si William. Okay, pero sana makita mo rin kung gaano kaselosa ang sinasabi mong kapatid Liam, seryosong sabi ni Elena. Lil, that will never happen. Hindi ako makakapayag na ganyan ang pagtingin ni Beverly sa akin. Seryosong sagot ni William. Yeah, I guess it's enough for this topic. Ayaw kong ma-spoil ang ganda ng view. Sabi ni Elena at biglang tumunog ang kanyang tiyan.
Kanina pa kaya siya walang kinakain dahil puro paborito ni Beverly ang nakahain sa lamesa. I'm sorry Lil, nagutom pa tuloy kita. I'm really sorry, paumanhin ni William. It's okay, pwede ba na kumuha ka ng foods? Luto na siguro yung crabs and shrimps. Nahihiyang pakiusap ni Elena. Ko naman, sagot ni William. Pero, gusto ko na dito kumain. Kung pwede, alang-inang tanong ni Elena. Of course, walk for me. Excited na sagot ni William at kumari pa na ito ng takbo. Napatawa na lang si Elena kasabay ng pagtunog ng kanyang tiyan. Kanina lang ay grabe ang sagutan nilang dalawa. She's glad na okay na ngayon. Panatag na ang kanyang kalooban sa sagot ni William. At nabigyan na rin siya ng peace of mind upang makatulog ng mahimbing mamayang gabi. May dalang basket at blanket si William pagbalik nito. Inilatag niya ang blanket sa buhangin at inilabas ang mga pagkain mula sa basket, this time ay puro paborito ni Elena. The food is ready. Masayang sigaw ni William. Masaya nila itong pinagsaluhan. At last, nabusog din si Elena. Pagkatapos kumain ay naglaro sila sa park na parang mga bata. Habulan dito, habulan doon. Ito ang kanilang ginawa buong maghapon. At ang saya-saya nila. I'm going to catch you Leo. Masayang sigaw ni William. Hahaha, hulihin mo ako Liam. Tumakbo ng mabilis si Elena. Akala niya ay hindi na siya mahuhuli ni William pero naabutan pa rin siya nito. Got you. Masayang sigaw ni William at kiniliti si Elena sa tiyan. No, nakikiliti ako, Liam. Hahaha. Masayang sigaw ni Elena. Hindi nila napansin si Beverly sa di kalayuan. Halos mamatay na ito sa sobrang selos. Gusto niya na siya ang nasa lugar ni Elena. Gusto niyang kilitiin din siya ni William kahit mamatay pa siya kakatawa basta masaya siya. But it will never happen. Dahil kapatid lang talaga ang turing ni William sa kanya. Did you see that? Tanong ni Madam Glamorosa na biglang sumulpot sa likuran ni Beverly. Nabigla si Dorina pero agad din naka-recover. Nakalimutan niya na bantay sarado na pala siya ngayon ni Madam Glamorosa. Sa susunod ay kailangan niya ng mag-ingat. Mommy, tanging nasagot ni Beverly. Dahil wala naman siyang sasabihin. Caught in the act na naman siya at kahit anong paliwanag niya ay hindi naman maniniwala ito. Sana naman nagising ka na sa katotohanan Beverly. William is already with Elena and they're a happy and loving couple. Sabi ni Madam Glamorosa, gusto niyang ma-realize ni Beverly na hindi siya kailanman magugustuhan ni William at kapatid lang talaga ang turing nito sa kanya. Don't worry mommy, tanging nasabi ni Beverly. Ayaw niyang magsalita ng mahaba. Baka mahalata pa nito na hindi naman siya nagsasabi ng totoo. Keep in mind my daughter that I will always watching you. Huling banta ni Madam Glamorosa bago tuluyang iwan si Beverly. At hindi na siya natutuwa sa kanyang tinuturing na mommy. Naging kontrabida na ito sa kanya. At alam niya na dahil ito kay Elena. You will regret it Elena. Mahinang bulong ni Beverly at umalis na may galit at mabigat ang dibdib. Samantalang masayang-masaya naman sina William at Elena habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Napakagandang tingnan ang kulay pink na sunset lalo na sa reflection nito sa dagat. What a nice view! Namamanghang sigaw ni Elena. Masarap pagmasdan ng sunset at nakakagaan ng kalooban. Nagdudulot din ng kasiyahan sa iyong puso. Very beautiful, just like you Lil, nakangiting sabi ni William. Hinawakan niya ang kamay ni Elena pagkatapos ang mukha nito. Pumikit si Elena at handa na siyang halikan ni William. Lumipas ang 1 minuto ay hindi naman lamapat ang labi ni William sa kanya. Nagmulat siya ng kanyang mga mata at nakita ang nakatawang si William. Liam, nahihiyang sigaw ni Elena. Napahiya siya. Baka akalain ni William na gusto niya ng halik tapos wala namang oo mula sa kanya. Kidding aside, mahinang sabi ni William at muling hinawakan ang mukha ni Elena. Hindi makapagsalita si Elena at nakatingin lang ito sa gwapong mukha ni William. I will never get tired in looking at Lil. You're so beautiful, nakaniyatin sabi ni William at bigla na lang siyang hinalikan. Nabigla si Elena at hindi kaagad nakapag-react. Pero kalaunan ay gumanti na rin siya ng halik. Mukbangan while watching the sunset lang ang peg ng dalawa. Sumapit ang araw ng birthday ni Veronica. Lahat ay busy sa buong mansion ng Zamora. At syempre excited na si Veronica. Ito na ang araw na pinakahihintay niya.
na mapasa kanya si William. Sa mansyon ng mga Del Fierro naman ay nakahanda na silang pumunta sa birthday ni Veronica. Dumating si Antonia at gusto niyang ayusan si Elena at huwag matalo kay Beverly. Si Beverly ay nagpaayos sa kalaban na sila ni Antonia. Kahit noon pa man ay hindi gusto ni Antonia si Beverly at hindi sila magkasundo. Pero si Beverly ay magaling makipagplastikan at pilit peren na hinuhuli ang loob ni Antonia. "Hello madam." Masayang sigaw ni Antonia nang makita si Elena. Na-miss din ni Elena ang kaingayan nito. "Antonia, kumusta?" Masayang tanong ni Elena. "Aba, masaya ka ngayon. No need to ask if you're okay." Masayang sagot ni Antonia. Masaya si Elena dahil okay na sila ni William. Tanging hiling na lang niya na makita ni William ang tunay na kulay ni Beverly. Kung kailan mangyayari ito ay hindi niya alam. "Sasama ka ba sa birthday ni Veronica?" tanong ni Elena. Napairap ng kanyang mga mata si Antonia. Kung hindi niya gusto si Beverly ay mas lalong pinakaayaw niya si Veronica. "Capital no, but I want to do your makeover. Dapat ikaw ang pinaka-diyosa sa lahat. At huwag magpatalo sa mga kontrabida sa paligid." Paliwanag ni Antonia. Natawa na lang si Elena sa kanya. Pero bigla rin napawi ang kanyang tawa nang bumaba ng hagdan si Beverly in her neon tube dress na may dalawang slit. Bawat hakbang nito ay halos kita na ang nakaumbok na monay. Bakit kung bakit? Maganda naman ang katawan ni Beverly pero masyadong daring ang suot dahil aside sa bakat na bakat sa katawan niya ang dress ay napakanipis din ito, tila ba sinadya ni Beverly ang ganitong suot upang makaakit. Napataas naman ng kilay si Antonia. Kailangan bongga din ang ayos ni Elena mamaya. Speaking of contrabides, nakasimangot na sabi ni Antonia nang makita si Beverly. "Oh, hello Antonia, long time no see." Excited na sigaw ni Beverly at nilapitan si Antonia. Gusto sanang yakapin ni Beverly si Antonia pero umiwas ito. Napasmirk si Beverly ng lihim. Kahit kailan talaga ay hindi niya makuha ang loob ng baklang ito. Sigaw niya sa isipan. But she needs to be friends with Aunt Onja kung gusto niya makuha ang loob ni William dahil mag-best friend ang dalawa. "No need to pretend Beverly. Let's be civil." Seryosong sabi ni Antonia. "Ano ka ba Antonia? Kalimutan mo na ang nangyari noon. Let's all be friends." Nakatawang sigaw ni Beverly. Si Elena ay tahimik lang. Ayaw niyang makialam sa dalawa. Hindi niya alam kung bakit ayaw ni Antonia kay Beverly. "It will never happen in this lifetime," nikairap na sagot ni Antonia. Nagpupuyos na sa galit si Beverly pero nakangiti pa rin siya. Napatingin siya kay Elena na walang ginagawang effort pero nagustuhan kaagad siya ni Antonia. Kinuha na ni Elena ang lahat ng gusto niya. Kaya labis ang galit niya rito at walang pagsidla na inggit ang kanyang nadarama. Nabaling ang atensyon ni Antonia nang makitang bumaba ng hagdan si Madame Glamorosa in her glamorous white gown with long sleeves. Para siyang reyna na nagniningning sa mga diamante at ginto. Patibag nito ay kulay puti na may diamond designs. And it's a real diamond. "Wow! You're so beautiful Madame Glamorosa." Masayang sigaw ni Antonia. Napangiti si Madame Glamorosa. Kahit kailan ay napakaingay ni Antonia but he's always telling the truth. Kailangan niya magpaganda because she is representing as the wife of Del Fierro family. Kapag ganitong mga party at gatherings ay hindi lang pabonggan ng pagkain at yaman. Kundi kasali na ang pagandahan ng mga asawa. Kailangan bongga at maganda ang asawa ng mga CEO. And she's thankful na andyan si Antonia to make Elena beautiful. "You're so cool and beautiful mom." Sigaw din ni Beverly. Lately ay nagpapakabit siya dahil bantay sarado siya ni Madame Glamorosa. But this time ay gusto niyang makawala at bigyan ng surprise si Veronica. Napangisi siya ng lihim sa nalisip na gawin. Tingnan niya lang kung hindi mapahiya si Veronica mamaya. "You're so beautiful mom," sambit ni Elena habang namamanghang pinagmamasdan si Madame Glamorosa. "Thank you," masayang sagot ni Madame Glamorosa. Natameme ang lahat ng bumaba si William kasama ang daddy niyang si Ricardo. Napakagwapo ni William. Makalaglag panty ang karismang taglay nito at tulo laway talaga ang sinumang babae na mapapatingin sa kanya. "Laway mo Beverly." "Yucks." Naka-arko ang kilay na sabi ni Antonia. Hindi naman literal na tumulo ang laway ni Beverly. Pero napanganga ito at hindi na itago ang kanyang paghanga kay William.
Si Elena naman ay nakangiti lang habang pinagmamasdan si William na pababa ng hagdan. Ang gwapo, may bumaba na great God from heaven. Masayang sigaw ni Antonia. Masayang masaya talaga siya para sa kaibigan. Pero napasimangot siya nang makita si Beverly. May pagnanasa pa rin ang tingin nito kay William magpa hanggang ngayon. At duda siya na ito rin ang dahilan kung bakit laging bigo si William sa pag-ibig noon. Hindi lang niya makakusahan dahil wala siyang ebidensya. You should guard your husband Elena from some harmful entities out there. Parinig ni Antonia kay Beverly. Pero ayaw siyang patulan ni Beverly ngayon dahil ayaw niyang masira ang momentum na pagmasdan ng gwapong mukha ni William. What about me? Biro ni Ricardo. Gustong matawa ni Elena pero hindi niya ginawa. Baka seryoso ang daddy ni William. Tapos akala niya lang ay nagbibiro ito. Oh daddy, you are the most handsome man in the universe. Masayang sigaw ni Beverly. Gusto niyang manatili at huwag mag-iba ang pagtrato ni Ricardo sa Korea. Hindi niya makuha ang loob ni Madam Glamorosa. At least andyan pa rin ang daddy ni William na mahal siya at itinuturing siyang anak. But she didn't know na matagal nang napansin ni Ricardo ang mga pinaggagawa niya. He just want William to discover it on his own. Oh, thank you daughter. Nakangiting sabi ni Ricardo. Lil, bakit hindi ka pa nakabihis? Nagtatakang tanong ni William. Mauna na kayo, kailangan ko pang pagandahin si Elena. Si Antonia ang sumagot. Hinihintay ko rin si Mama Liam. Papunta siya rito. Gusto ko rin siya pagandahin ni Antonia. Paliwanag ni Elena. Sounds good, sabi ni William. Kung ganun ay sasama ako sa iyo kuya. Tayo na ang magsasabay na pumunta. Masayang sigaw ni Beverly. Feeling niya ay naka-jackpot siya sa loto. Dahil solo lang nilang dalawa ang sasakyan. Pero napawi ang kanyang ngiti nang tanggihan siya ni William. No, you should go with mom and dad. I have an important meeting before I go to Zamora Mansion. Tanggi ni William. Lil, mauna na ako. Pagkatapos ng meeting ay diretso na ako sa Zamora Mansion. Follow niya. Okay, mag-ingat ka Liam. Masayang sagot ni Elena. Careful, son. Pahabol na sigaw ni Madam Glamorosa. Masaya si Elena dahil umiiwas na si William ngayon kay Beverly. Habang si Beverly naman ay napasimangot. Palpak ang gusto niyang mangyari. Sunod na umalis sina Madam Glamorosa at Beverly. Naiwan si Elena na naghihintay sa pagdating ng kanyang mama. Gusto niyang magsuot ito ng maayos at bigyan ng makeover. Maganda na ang kanyang mama pero gusto niyang lumabas pa ang angkin nitong ganda. Nakaabang talaga ang buong Zamora family sa pagdating ng kanilang espesyal na panauhin. Hindi naman sila nabigo dahil durnating na sina Madam Glamorosa. Napanganga sila habang pinagmamasdan si Madam Glamorosa na parang modelo na naglalakad papalapit sa kanila. Kumikinang ito, literal na kumikinang ang kasuotan at mga alahas. Natalbagan ang blue gown ni Valeria. Madami din naman siyang mga alahas na ginto at diamant pero mas lumagpas ang kay Madam Glamorosa. Ang birthday celebrant na si Veronica ay napatingin sa suot ni Beverly. Napasimangot siya nang makita ang suot nito. Pakiramdam niya ay sisipawan pa siya nito. Agaw eksena ang suot ni Beverly kumpara sa kanyang red tube ruffles dress. Maganda naman ang katawan niya pero isa lang ang slit ng dress niya. Bigla siyang nabuwesat sa suot ni Beverly. Pero kailangan niyang magpanggap dahil papalapit na ang mga ito sa kanila. Welcome po, Madam Glamorosa. Masayang bati ni Veronica nang hindi nakatingin kay Beverly. Ayaw niyang mabuwesat ang kanyang party. Hindi niya papansinin si Beverly ngayong araw na ito. Wow, ang ganda mo madam. Welcome to Zamora Mansion. Masayang bati ni Valeria. Welcorn, please come in. Paanyaya ni Lorenzo. Pumasok na sina Madam Glamorosa at pinaupo sa lamesa na nakalaan sa kanila. Grabe sa alahas si Madam Glamorosa. Nakakasilaw. At ang bag nito ay ang gustong-gusto talagang bilhin ni Valeria pero wala pa siyang budget dahil napakamahal nito. Thank you, masayang sagot ni Madam Glamorosa. Sinundan niya ang mga mata ni Valeria kung saan nakatingin. Napangiti si Madam Glamorosa. She bought this bag para ipangregalo talaga. At hindi siya nagkamali dahil nahumaling si Valeria sa bag niya. You like my bag Valeria? Masayang tanong ni Madam Glamorosa. Oh, sino ba naman ang hindi magugustuhan ng bag na yan? Madam Glamorosa, nakangiting sagot ni Karma.
I'm glad that you like it. Here, it's for you. Ibinigay ni Mother Glamorosa ang bag sa gulat na si Valeria. My God, seriously, you will give it to me? Paniguradong tanong ni Valeria. I'm serious, take it. Nakangiting sagot ni Madam Glamorosa. Tinanggap naman ni Valeria ang bag habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung gaano kayaman sina Madam Glamorosa na ipinamimigay talaga ang ganito kamahal na bag. Thank you, masayang pasasalamat ni Valeria. Wait, pahabol ni Madam Glamorosa. Give it to Veronica, Beverly. Utos ni Madam Glamorosa. Ibinigay naman ni Beverly ang regalo makanyang hawak na nakasimangot. Humanda ka Veronica sa aking surprise mamaya. Bulong ni Beverly sa kanyang sarili habang ibinibigay ang regalo kay Veronica. Ha, huwag mo nalang pansinin ang asungot. Bulong naman ni Veronica habang tinatanggap ang regalo. Talagang nag-research siya kung may kapatid ba si William. At ang resulta ay wala. Solo heir ito ng mga Del Fierro at ang meron siya ay isang childhood sister na daig pa ang asawa kung makaasta. Aagawan pa talaga siya, at hindi siya makakapayag. Open it, masayang utos ni Madam Glamorosa. Excited naman na binuksan ni Veronica ang kanyang regalo at itinaboy ang masamang isipin tungkol kay Beverly. Pagkabukas niya sa regalo ay kumikinang pati ang mga mata niya. It's a balloon-shaped necklace na gawa sa diamond. Happy birthday, Veronica! Masayang bati ni Madam Glamorosa. Si Beverly Nornan ay hindi maiwasan ang mapasimangot. Imbes na si Elena lang ang kaga niya ay umeksena pa talaga itong si Veronica. Thank you very much Madam Glamorosa for the gift. Naiiyak na pasasalamat ni Veronica. Grabe ang ganda at ang mahal ng kwentes. Hiyaw ni Veronica sa kanyang isipan. She needs to get William no matter what. Gusto niya ng mother-in-law na yayamanan. Yung mas mayaman pa kisa sa kanila. It's my pleasure, andito na pala sina William at Elena. Masayang sabi ni Madam Glamorosa nang makita ang dalawa. Timing lang na nagkasabay silang dumating. At sabay na rin silang pumasok sa loob ng mansion. Nakabukas ang mansion at may mga guards na nagbabantay. Ang mga may invitation card lang ang pwedeng pumasok except kina Elena at William na pwede na walang invitation. Napalingon naman ang lahat sa grand entrance nilang dalawa kasunod si Evelyn sa likuran. Napahanga ang mga kababaihan sa taglay na kagwapuhan ni William. Hindi lang panty nila ang nalaglag kundi pati bra. Agaw pansin din ang ganda ni Elena. Simple, elegant and captivating. She almost captivated all the men by her undeniable beauty. Naka-silver dress si Elena. Formal in the front but very sexy at the back. Kita ang maalindog na kurba ng katawan ni Elena. Backless ang kanyang gown na si Antonia ang pumili. Simple pero rock daw. Hinayaan lang siya ni Elena at bagay na bagay naman sa kanya kapag si Antonia na ang nag-ayos. Biglang hinapit ni William ang bewang ni Elena. Hindi niya gusto ang mga tingin ng kalalakihan na naruroon. He wants to send a message to them all that Elena is his wife. Napangiti na lang si Evelyn. May pagkaseloso at possessive pala si William. At masaya siya para sa anak. William will always be there to protect Elena. Lil, don't wear this dress again. Bulong ni William. Ha? Nagtatakang tanong ni Elena. Never mind, sabi ni William. Napangiti na lang si Elena. Alam naman niya na nagseselo si William. Talagang hindi na niya susuotan ang dress na ito dahil sobrang sexy. Samantalang sabay naman na napasimangot sina Beverly at Veronica. Halos mamatay na silang dalawa sa inggit at selos kay Elena. Napawi naman ang ngiti ni Valeria nang makita ang reaksyon ni Lorenzo habang nakatingin sa naglalakad na si Evelyn. Naka-pink long sleeve gown ito. Simple pero elegante. Mas lalong gumanda si Evelyn sa makeover ni Antonia. Hindi na ito mukhang katulong. At nagpupuyos ang kalooban ni Valeria dahil hindi naman siya tiningnan ng ganyan kalagkit ni Lorenzo. Biglang tumunog ang cellphone ni Beverly at naghanap siya ng tahimik na pwesto upang sagutin ang tawag. Very good, it's time to start the show. Masayang sagot ni Beverly sa kabilang linya. Mas nabueset si Veronica nang makita kung gaano kaganda si Elena. At ang kwentes nito ay hugis-pus na puno ng gold at diamond. Mas malaki at mas maganda pa kisa sa kanya. At meron pang napakagwapo na asawa sa tabi nito. Triple kill. Ayaw niyang mamatay sa inggit. He will get William soon.
Ikalmo mo yang monay mo Veronica. Saway niya sa kanyang sarili. Excited na talaga siya, pero kailangan pa niyang harapin ang mga bisita at magpanggap na nakikipagsosyalan with her social erang mga friends and enemies na rin. Samantalang, nawala ang malaking ngisi ni Valeria nang makita ang dalang bag ni Evelyn. It's a limited customized bag, na ikaw mismo ang magdedesinyo at ang ganda ng kay Evelyn. Puro brilyante at may ginto. Napapalibutan pa ng totoong mga perlas ang gilid nito. Malayong malayo sa bag na bigay ni Madame Glamorosa. Walang hiya ka Evelyn. Gigil na bulong ni Valeria sa kanyang sarili. Wow, you look very beautiful Bulay. At ang ganda ng bag mo. Masayang bati ni Madame Glamorosa. Salamat sa papuri Bulay. Bigay sa akin ito ni William. Nakangiting sagot ni Evelyn. Napa-arko ng kanyang kilay si Valeria. Napaka-generous pala ni William na akala niya noon ay inutil mahirap na lumpo at walang silbi. Kailangan niyang bumawi at pakitunguhan ito ng mabuti. Napakabait mo naman pala na son-in-law. William, masayang singit ni Valeria. Don't mention it. She deserves the bag, nakangiting sagot ni William. Gusto niya makitang naiinis si Valeria. Ngayon ay hindi na ito moldita at napakabait na. Ito ang isa sa mga ayaw niya. Ang mga taong mukhang pera. Buti na lang talaga at hindi ganyan sina Evelyn at Elena. He is blessed to have Elena in this lifetime at hinding-hindi niya ito kailanman bibitawan. Si Beverly naman ay excited na sa kanyang ginawang kagagahan. May warning na siya kay Madame Glamorosa pero talagang swile siya hinihintay niya ang main event which is blowing off cake. Tingnan ko lang kung makaasta ka pa Veronica. Nakangising bulong ni Beverly sa kanyang sarili. Mamaya ka na Elena. Nakangising pa si Beverly habang nakatingin kay Elena. Hindi niya alam na may mga matang nakamasid sa kanya. Uunahin na muna niya si Veronica sa pag-rest back. One false move from her and she will be dead. Mas lalo narnan kinilig ang monay ni Veronica nang marinig na si William ang bumili ng bag ni Evelyn. Kailangan ko makuha ang swerte mo Elena. Naiinis na bulong ni Veronica. Napatingin siya kay Beverly na napangisi. Bigla siyang nakadetect ng masama. At nilapitan niya si Beverly to give her a warning. Hoy Piper, kung may balak kang manggulo ay huwag mo nang ituloy. Bulong ni Veronica na si Beverly lang ang nakakarinig. Nakangiti pa rin siya ng pagkatamis dahil maraming tao. Si Beverly naman ay nakangiti din. They are both wearing fake smiles. Behave ang peg ni Beverly ngayon na may hidden agenda. Pakialam mo bitch. Mind your own party. Huwag kang pakampan, malay mo hihihi. Nakakalokong sagot ni Beverly. Ikaw ang dapat na mag-ingat baka mamboso ka na naman. Nalinis na sabi ni Veronica at iniwan na si Beverly. Panira lang ng araw niya. Biglang dumilim ang buong paligid nang maglakad si Veronica sa gitna. Nagliwanag din naman kaagad ito kasabay ng isang happy birthday song na pinatugtog. Unang lumabas sina Valeria at Lorenzo na siyang may dala ng 6-layer cake ni Veronica. Nakapatong ito sa may gulong na lamesa at huminto sila sa tapat ni Veronica. Ang mga tao sa paligid ay napatayo at pumalakpak habang kumakanta ng happy birthday maliban kay Beverly na nakangisi lang at naghihintay ng ewan. Happy birthday, my daughter! Sigaw ni Valeria. Happy birthday anak! Masayang bati ni Lorenzo. Wow, thank you! Masayang sabi ni Veronica na tila molyak. I love you mom and dad. At yamakap siya kina Lorenzo at Valeria. Saglit naman na natigilan si Elena sa nasaksihan at lumamlam ang kanyang mga mata. Napansin ito ni William at hinawakan ang kanyang palad at pinisil ito ng bahagya. Are you okay? Bulong na tanong ni William. Yes, don't worry. I'm okay, nakangiting sagot ni Elena. But it's just that, hindi ko na-experience ang ganitong birthday. Malungkot na sabi ni Elena. Don't worry. We will celebrate your birthday more than this. Pangako ni William. No, I mean, ganitong birthday na andyan yung daddy at mama ko. Naiiyak na sabi ni Elena. Naintindihan naman ni William ang kanyang nararamdaman at niyakap siya sa likuran. Si Beverly na nasa tapat lang nila ni Elena ay nagpupuyos ang kalooban sa kanyang nasaksihan. Nagseselos siya. Ngayon lang niya nasaksihan kung gaano ka-sweet at magmahal si William. Gusto niyang maranasan yun pero kapatid lang ang turing nito sa kanya. Ayaw niya na maging childhood sister forever.
Si Evelyn na narinig ang usapan nina William at Elena ay hindi napigilan ang sarili at tumakbo papalayo. Nagtago siya sa isang sulok at doon ay hindi niya napigil ang umiyak. Tumulo ang kanyang mga luha sa labis na awa para sa anak. It's her fault. Kung hindi lang siya nagpadala sa kanyang damdamin noon. Hindi sana magdurusa si Elena. Kailangan niya nang sabihin kay Lorenzo ang lahat. Gusto niyang makuha ni Elena ang nararapat para sa kanya. Ang anak niya ang tunay na tagapagmana ng mga Zamora pero ito pa ang nagdurusa. Naghahanap pa siya ng ebidensya pero wala naman siyang mahanap, hindi pwedeng akusahan niya lang ng basta-basta si Valeria. Isa lang ang naisip niya. Ang ipa-DNA test si Veronica. Kung paano niya gagawin ay talagang hahanapan niya ng paraan para kay Ellie. Napatigil sa pagiyak si Evelyn nang magsigawan ng mga tao. Blow your candle. Hiyawan ng mga ito habang pampalakpak. Excited na hinaypa ni Veronica ang cake. At excited din si Beverly sa mangyayari. Ngunit nadismaya si Beverly nang hindi mangyari ang kanyang binabalak. What the hell? Sigaw ni Beverly sa kanyang isipan. Happy birthday! Sigawan ng lahat. Lumayo si Beverly sa mga tao at may tinawagan. Mga inutil. What happened? Galit niyang tanong. Bakit ma'am? Perfect ang pagkagawa namin sa cake. Malakas ba ang pagsabog? Nakangising tanong ng isang lalaki sa kabilang linya. Pasasabugan ko yung mga mata ninyo. Galit na sigaw ni Beverly. Hindi sumabog ang cake. Walang nangyari. Imposible. Na-dispose na namin ang original na cake ma'am. Nagtatakang sagot ng lalaki. Proceed to plan B. Kapag kayo ay pumalpak pa dito, wala kayong bonus na makukuha. Pagbabanta ni Beverly. Don't worry ma'am. This time ay wala ng pagkakamali na mangyayari. Panigurado ng lalaki. At pinatay na ni Beverly ang tawag. Bumalik siya sa kasiyahan at napangisi nang makitang natapunan ng wine ang suot na gown ni Veronica. Plan B, activated. Masayang sigaw ni Beverly. Umalis na siya at sinundan si Veronica na galit dahil sa nangyari. Biglang nawala si Veronica sa kanyang paningin. Pero alam naman niya kung nasaan ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang kwarto at naka-ready na ang kanyang camera. Alam niyang may inutusan na siya pero gusto niyang makasigurado kaya heto siya ngayon. Gusto niyang siya mismo ang mag-video sa nakahubad na si Veronica. Nang tuluyan na siyang makapasok sa loob ng kwarto ay nagulat siya dahil napakadilim. Bigla siyang natakot at lalabas na sana pero nakalock na ang pintuan. Maya-maya ay nagsibukasan ang mga ilaw at bumungad sa kanyang harapan ang galit na mukha ni Madam Glamorosa. Mommy, kinakabalhang tanong ni Beverly.